Pagpapatuloy natin yung ating study sa Matthew. At nasa chapter 4 na tayo. Okay? Chapter 4 ng Matthew. And ang ating titingnan dito, ang ating matutunghayan dito is, of course, merong bago tayong karakter na pag-aaralan. Okay? Sino kaya yun? And ang makikita natin dito sa segment na to, at least yung chapter 4, verse 1 hanggang verse 11, ay yung temptation ng ating Panginoong Yesus. Okay? So, ang tanong is, bakit siya tempt? Diba? Bakit siya dadaan sa temptation? Sino ang tutukso sa kanya? So, natunghayan natin, napag-aralan natin yung mga, halimbawa sa chapter 3, na pag-aralan din natin yung baptism. Bakit magpapabautismo ang Panginoong Yesus? Natatandaan niyo pa ba yun? Kung bakit? Kasi, wala naman siyang kasalanan. Pero, bakit siya dumaan sa bautismo? Unang-una, siyempre, dahil sa ang bautismo ng ating Panginoon Yesus doon sa Ilog Jordan, nanggaling pa siya sa Galilee papunta sa Judea. Ito ay para i-confirmahin or i-confirm yung ministry ni John the Baptist. Ano na kasi ministry ni John the Baptist? To prepare the way of the Lord. I-prepare ang mga puso ng mga tao sa pagdating ng Messiah. So, kino-confirm yun ng ating Panginoon Jesus. Kaya siya pumunta doon. Pangalawa, kailangan ma-identify ang Panginoong Jesus sa mga makasalanan. Kaya siya nagpabautismo. Ang bautismo ni John the Baptist is baptism of repentance. So, walang kasalanan ang Panginoong Jesus. Hindi siya magre-repent, pero nandun siya. Kasi ang baptism din, it means identification. Di ba yung nabanggit ko nga na nakaraan na parang initiation sa mga, kung meron kayong ano kasi tawag doon, fraternity, ano yung sa babae? Sorority. Okay, fraternity, sorority. Dumadaan sila sa initiation para maging fully identified na sila na part ng grupong yon. So, magpapabautismo ang Panginoon Jesus to identify sa mga makasalanan. Okay? Sinners. At gagampanan niya yun hanggang doon sa krus. Daladala niya. Wala siyang kasalanan, pero daladala niya yung kasalanan natin doon sa krus para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Now, ang ating titingnan muna is ano ba ang temptation at sino yung magtetempt. Okay? So, balikan ko muna yung question before that. Balikan ko yung question na bakit dadaan ang Panginoon Jesus sa temptation at take note, sino? Yes, meron akong pantala. Ay, PowerPoint pala ako, nakalimutan ko. And sino yung magtetempt sa kanya? Diba? So, bibigyan ko lang ng pansin to dahil ang ating Panginoong Jesus, alam natin na siya ay dumating para maging Redeemer natin. Savior. Tama? At yung kanyang pagiging bilang isang Savior at Redeemer, prinove ni Matthew na siya ay karapat-dapat na Messiah. Sa paanong paraan? Dahil ang Messiah ay magmumula sa lahi ni Abraham at saka sa lahi ni David. So, prinove yun ni Matthew sa pamamagitan ng kanyang genealogy. And then, na-prove din yung kanyang pagkatao dahil siya ay pinanganak sa pamamagitan ni Mary. Pero hindi niya tagla yung kasalanan ng tao dahil hindi siya galing sa binhi ni Joseph, kundi sa Holy Spirit. Now, wala siyang kasalanan, tama? So, qualified siya na maging Redeemer.
ang manunukso ngayon, the tempter, ay darating to i-disqualify siya as a redeemer. Sa papanong paraan? Kailangan itulak niya ang Panginoong Jesus na makagawa ng kasalanan. Ayan. Diba sa korte, alam naman natin yun, diba? Pag may mga witnesses, anong gagawin ng mga, halimbawa sa defense at saka sa prosecution, anong gagawin nila sa mga witness? Oo, i-examine nila yun. Hanapan nila ng mga bagay na magdi-discredit sa kanyang pagiging witness. At ganun yung gagawin dito ng tempter. Gagawin na yan dito sa ating Panginoong Jesus. So, verse 1, ang sabi niyan sa verse 1, okay, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Yan. Okay? At least sa verse 2. And then yung verse 3, dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga ang tinapay. So, mamaya ay bibigyan natin ng pansin yung mga bagay na to. Pero, ano ba yung temptation muna? And take note pansinin natin na sinong nagdala sa ating Panginoong Yesus sa ilang after ng water baptism? Ang Holy Spirit. Dinala siya ng Holy Spirit sa ilang. At doon sa ilang, nag-fasting siya ng 40 days na fasting. Hindi siya fast eating. Tayo lang yun, nagpa-fast eating. Ang Panginoon Jesus fasting. Okay? Ito na ngayon yung hinihintay ng kaaway. Take note, sa pagdating ng Messiah, yung mga Hudyo, hinihintay nila yung pagdating ng Messiah. Tama po ba? Hinihintay nila. Naipropesayan sa mga propeta, pero nung dumating yung Messiah, yung mga Hudyo until now, naghihintay pa rin ng another Messiah. Okay, yung mga high priests, religious leaders, hinihintay nila yung pagdating ng Messiah, pero nung dumating, hindi nila ito pinansin, ipinako nila sa krus. Pero merong isang karakter na even doon pa sa Genesis, naghihintay na doon sa Messiah. Alam niyo kung sino yan? Merong isang karakter na babanggitin dito na doon pa lang sa Genesis, inaabangan na niya yung pagdating ng Messiah. From Genesis, Exodus hanggang dito sa Gospels. Hinintay niya yung dumating ng Messiah. Pero yung wise men, kung dumating sila to worship the born king, ito hindi to worship, para siyang si Herod. Pero hindi si Herod ito. Okay? Nandito siya para tuparin yung propesiya sa Genesis chapter 3 to bruise yung seed of the woman, and then the seed of the woman naman will crush yung head ng seed ng tao na ito, ng character na ito. At bibigyan natin ng pansin mamaya kung sino ang character nito. Pero yung dinala ng Holy Spirit, ang Panginoon Jesus para doon, in other words, ay kalooban ng Diyos na siya ay dumaan sa pagsubok na to. Dahil after ng water baptism, ready na ang Panginoong Jesus to do ministry. And then si John the Baptist, ready na rin siya na mawala sa sin. I can remember sa John, ang sabi ni John the Baptist is, na siya ay maitaas at ako ay maibaba. Okay, ready na. And true enough, kasi after this, ay si John the Baptist ay ikukulong na. Ikukulong ni Herod dahil sa ginawa niyang pagpuna. Alam natin, matapang si John the Baptist. Hindi siya yung mga tipong mga leader na para maging mabango ka sa mga politician, dapat sinasabi mo yung mga bagagandang bagay sa kanila. Si John the Baptist, King Herod, si Herod, anak ni King Herod, na sinabi niya, dahil
kinakasama niya yung asawa ng kanyang kapatid din. Okay, kinakasama niya. At pinansin yun ni John the Baptist, sinabi niya, hindi maganda yung ginagawa mo. Kinakasama mo yung asawa ng kapatid mo. So nagalit, hindi si Herod Antipas, no, hindi yung anak ni Herod ang nagalit, kundi yung asawa ng kapatid niya. I think si Philip at si Antipas, itong dalawa ito. Okay? Nagalit. Now, nung birthday, para ma-please ni Herod yung kanyang kinakasama, ipinakulong niya ngayon si John the Baptist. And that is the time naman na kailangan na rin umangat ang ating Panginoong Yesus and do the ministry. Nagsimula na ngayon sa chapter 5. But before chapter 5 ay chapter 4. Actually, verse 12 ng chapter 4 ay nagmi-ministry na. Nagsimula na ng ministry ang Panginoong Yesus. Pero, tingnan natin ito, no? Ano ba ang temptation? Ano ang pagsubok? Okay. Dito sa ating binasa, verse 1, no? Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng diablo. In a worldly sense, ang tukso ay parang hindi maganda, no? Sa worldly sense. Sa ating pangunawa at sa paggamit natin ngayon ng word na temptation o tukso, dahil mo ako, ay tukso ay parang hindi siya maganda. Okay? Kasi nga, ito ay para bang tama nga naman kasi ang tukso is a way para ikaw ay madala sa isang pagkakasala o sa isang bagay na hindi mo dapat gagawin. For example, yung palagi ko mga halimbawa, yung kung may sakit ka, diba? Let's say, diabetes. Hindi pwede sa'yo kumakain ng palaya. Hindi, diabetes eh. So, hindi kayo sa'yo pwede ang ice cream, hindi pwede sa'yo ang yung mga cake, mga soft drinks. Oo. Pero dahil yun ang palaging nasa isipan mo, ang tawag yan ay enticement, itutoksoy ka ngayon sa kung ano yung gusto mo, ano yung desire mo. Kaya ngayon, dadalhan ka ng ice cream, papakitaan ka, sarap. So, tinetempt ka. Ngayon, maya-maya, tumitikim ka na rin. Total, may gamot naman, may pang-maintenance naman. Okay? So, yan ang sense ng temptation in the worldly sense. Pero, dito sa verse 1, ang temptation ay galing sa Greek word na pirazo. Okay? So, ang pronunciation yan ay, nakasulat siya na pirazo, pero ang pronunciation niya is pirazo. Merong D, pirazo. Ang ibig sabihin ng pirazo is to test, to try, to scrutinize, to examine, to prove. In other words, ito ay testing. Testing saan? Testing sa character at testing sa kung gaano man, ano yung quality ng isang product. Halimbawa sa mga nasa mga factory workers. Diba sa factory workers, kanya-kanyang destination yun. Merong mga quality control. Sila yun, yung pirazo, sila yun, yung tinitingnan nila kung ano quality ba itong produkto o hindi. Baka may factory defect, diba? Sila yun. Yun ang pirazo.